PH. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News. Sa mga adlaw sa Lunes, Petsa 9 bulan sa Pebrero tuig 2026. Kagkaroon sa aton ng mga headlines. DSWD Field Office 6 nakapalabot siyang masobra sa 1.2 million pesos na assistance sa mga naapektuhan sa Bagyo Basyang sa Western Visayas. Expansion sa Iloilo City Community College, importante agud mapasanyo ba ang kapasidad sa eskwelahan kag mapadayon ag libre nga edukasyon sa mga estudyante. Apat ka kasambahay sa Iloilo nakabaton sa Dole Livelihood Project. Mga ahensya sa gobyerno nagtanyag sa serbisyo sa mga kasambahay sa Iloilo kadungan sa paghiwat sa Araw ng Kasambahay ng Dole Region 6. Kag 3.5 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bar bust operation sa Pasay City. Philippine Standard Time, alas 8:12 na sa aga, kagkaroon sa detalye na sa balita lokal. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nakapalabot sa masobra sa 1.2 million pesos na assistance sa mga naapektuhan sang Bagyo Basyang sa Western Visayas. Para sa detalye sa balita, may report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Tabuot sa masobra 1.2 million pesos na bilisang humanitarian assistance ang ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga naapektuhan nga pamilya sa Bagyo Basyang sa Region 6. Sa nasambit nga kantidad, masobra sa 82,000 pesos ang napalabuot sa mga naapektuhan sa Aklan, masobra sa 3,000 pesos sa Capiz, masobra sa 1 million pesos sa Iloilo, kag masobra sa 93,000 sa Iloilo City. Lakip sa ginpalabot sa ahensya ang family food packs kag ready-to-eat food items. Sa datos ng DSWD6, naglabas sa masobra 7,000 nga pamilya o kung 24,000 nga individual ang apektado sa Bagyo Basyang sa rehiyon. Sa karon may 43 pa ka individual nga nagatiner sa solusong evacuation center kag 375 naman ka individual ang nagatiner sa ila himata o kung kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News.
Nanindugan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ng importanteng expansion sa Iloilo City Community College sa Fort San Pedro. Agud madamo pa nga mga estudyante ang may oportunidad nga makakuha sa in-demand kag industry-aligned nga mga kurso para sa ilang nga buwas damlag. Ini matapos na ginaprobahan sa Iloilo City Council ang resolusyon nga nagahatag sa otoridad sa alkalde nga mag-loan sa 300 million pesos sa Development Bank of the Philippines o kung DBP agad gamiton sa expansion sa Iloilo City Community College. Sunod kay Joy Fantelaga Gozal, spokesperson sa alkalde, kinahanglan ng expansion agad mapasanyog pa ang kapasidad sa eskwelahan nga magtanyag sa mga kurso nga kinahanglanon sa mga estudyante kag agad na protektahan ang accreditation sa Commission on Higher Education. Ginpayag niya nga ang ICC isa sa 3 ka community college sa Western Visayas nga nakabaton sang suporta halin sa CHED. Bangod sini ang implementasyon sang expansion conditional kag kung hindi ni matuman posible madula ang grant kag subsidy sang CHED sa eskwelahan. Sa karon ng ICC may 1,300 ka estudyante sa Molo Campus. Ang expansion project magatanyag sang bagong nga buildings, classrooms, library, laboratories, covered gym, kag administrative offices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka kasambahay sa Iloilo nagbaton sa nga Dollar Livelihood Project. Nagapanumbalik sa report si Million Grace Areñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa livelihood project ang 4 ka kasambahay sa Western Visayas kadungan sa pagsaulog ng araw ng kasambahay sa Department of Labor and Employment o DOLO Region 6. Gin-award ang livelihood project below 50,000 pesos kada isa kanay Sheila Jean Balacanta kag Rogeline Didil para sa goat raising project, Evangeline Bigas para sa rice and mineral water retaining project, kag Lisel Retome para sa sari-sari store and rice retailing project. Ang livelihood project sa ilalim sa DOLE Integrated Livelihood Program o kung kabuhayan program nga nagahatag bulig sa mga mamumugon nga yara sa informal nga sektor na dulaan sang obra o kung lakip sa disadvantaged workers. Tinutuyo sa programa nga makahatag sa kaugalingon nga panangabuhian sa mga benepisyaryo para makapamaayo ang ila kabuhi. Samtang nagpayo sa iya pagpasalamat si Retome nga nagatrabaho bilang kasambahay umpisa sa dalaga pa ini sa Dollar Region 6 bangod isa siya sa mga napili nga hatagan sa livelihood project. Pahayag ni Retome nga assistance nga iya mabaton nga sari-sari store and rice retailing project ang idugang niya sa iya nga daan nga sari-sari store sa Barotac, Viejo. Obra yun sa dalaga, 17 years old ako. Tapos, ang dahil nasa subong kasambahay gyapon ako. Bako nagikataman sa ako mga bagay ang ginhatag ni Doni. Tapos, pwede pasalamat ko sa ako na ako. Nabatian ang kabay sa pahayag ni Retome para sa Bagong Pilipinas, Grace Areñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 515 gramos ng shabu ang nagabalor sa 3.5 million pesos ang nakumpiska sa kapulisan sa ginpatigayan nga drug buy-bust operation sa Gawad Kalinga, Barangay Agdahon, Pasig City, Iloilo. Arestado ang mga suspect nga Sanday alias Dani, 60 anyos, kag alias Joseph, 54 anyos nga lunsay, residente sang Pasig City, Iloilo. Gintingog nga para sa PDEU Team 2 Pasig City Police Station kag Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sa operasyon. Kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang mga suspect. Prosigido ang Police Regional Office 6 nga pabasa ng problema sa illegal nga droga sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Turboprop flights ng Philippine Airlines isaylo na sa Iloilo kag ibang nga provincial hubs. Para sa detalye ng balita, may report si Mary Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isaylo na sa Philippine Airlines ang ilang nga turboprop flight alin Ninoy Aquino International Airport padulong sa mga pili nga provincial hubs lakip na ang Iloilo International Airport bilang kabahin sa amat-amat nga pag-phase out sang turboprop operations sa nagapanguna nga gateway sang pungsod. Suno sa PAL, ang desisyon sandig sa resolusyon sa Manila Slot Coordination Committee na may tinutuyo nga buhinan ang turboprop traffic sa NAIA para mahatagan ligwa
ang mas madamo pa nga jet operations sa mga high-demand routes. Sa Facebook post ng Iloilo International Airport, igari-route ang mga may existing na nga booking sa mga alternatibo nga hubs sang PAL, lakip na ang Iloilo para masiguro ang koneksyon sa mga apektado nga destinasyon samtang nagasunod sa bag-o nga regulasyon. Tungod sini ang biyahe sang PAL, halin Manila padulong Antique ang igasaylo naman sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga ahensya sa gobyerno nagdanyag sa serbisyo sa mga kasambahay sa Iloilo kadungan sa paghiwat sa araw ng kasambahay ng Dole Region 6. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtanyag sa nanuhay-tuhay na serbisyo sa mga kasambahay sa Iloilo ang mga ahensya sa gobyerno kadungan sa paghiwat sang araw ng kasambahay sa Department of Labor and Employment o Dole Region 6 sa 8th floor sang Iloilo City Hall. Nagpamtang sang helpdesk ang nanuhay-tuhay nga ahensya sa gobyerno kapareho sa Social Security System o kon SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA, kag Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 para magsabat sa panamangkutanon sa mga kasambahay kadungan sa selebrasyon. Nagpamtang man ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sang Health and Wellness Vancity sa idadon sa City Hall kung sa diginan ng tungay nga serbisyo kapara sang PhilPen Assessment and Management Lifestyle-Related Diseases, Fever Surveillance o kon Dengue Assessment, HIV kag STI Screening, pre-exposure prophylaxis, kag mental health assessment kag screening. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Atty. George Ferraris, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Dole 6, gimpahayag niya nga dako ang importansya sa pagsaulog sa araw ng kasambahay para ipakita sa ilang nga importante sila kag wala sila ginakalimtan sa ahensya. Kabahin mo sa selebrasyon ng paghiwat sa technical learning sessions kung sa diin ginpatpat ang natuloy sa batas kasambahay kag ILO Convention 190 nga labing una nga treaty nga nagakilala sa kinawataro sa tanan sa ubra nga hilwa sa pagpang-abuso kag harassment. Nagpanagtugman ang Dole 6 ang Integrated Livelihood Program Assistance sa 4 ka benepisyaryo. Antes sa programa, nagabos ang libre nga masahe kag manicure and pedicure ang pila ka mga kasambahay. Yara mo sa kaywatan si Melissa Navarra, Assistant Regional Director sa Dole Region 6. Damo kita sa mga services like kasambahay ka libre na tanan para sa ating mga subject matter kag wala sila ginakalimutan especially sa Dole because they are part of Tiana kabay sang pahayag ni Atty. Ferrares. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May bagong bantayan nga aktibidad sa Parao Regatta Festival 2026 sa 11 nga kahigayonan. Hiwaton ang Kusina Regatta Cook-Off, bugay sang Baybay Challenge kung sa diin magapaindis-indis sa mga partisipante sa pagluto sang Ilonggo Seafood with a twist. Suno kay Alvin Duyag, Artistic and Creative Director sang Parao Regatta Festival, nagpangita sila sang paagi kung paano pa maka-attract sang younger generation ang Parao Regatta Festival. Gani ilang nga desisyonan nga maghiwat sang isa ka cook-off challenge. Ginpayag niya nga dako man nga parte sa tradisyon sa paglayag ang pagluto sang seafood nga madakpan sa mga manuglayag sa Parao kag pagkaon sini sa cook-off challenge magaluto sa traditional Ilonggo seafood dish sa mga partisipante halin sa appetizer, main dish kag dessert apa may moderno nga aspeto dapat sa ilang nga kada dish. Bukas ini sa tanan nga mga eskwelahan sa syudad nga may culinary departments o kon culinary courses. Hiwaton ang cook-off challenge sa Pebrero 27 sa Tatoy sa Revelo alas 4 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa na ang Ilonggo Chinese community sa pag-welcome sa Year of the Horse. Nakaplastar na ang aktibidad sa Chinese New Year Festival sa syudad sa Iloilo. Mag-uumpisa ini sa isa ka misa nga hiwaton sa Santa Maria Parish Church sa Pebrero 15 alas 8 sa aga. Ang formal nga launching sa selebrasyon sa Chinese New Year hiwaton sa SM City Activity Center sa Pebrero 16 alas 3 sa hapon. Mangin highlights ng selebrasyon ang Chinese New Year Grand Parade sa downtown area kag Chinese New Year Grand Cultural Show sa Iloilo Freedom Grandstand
nga pareho nga hiwaton sa Pebrero 20 halin alas 4 sa hapon tubtob alas 6 sa gabi. May hiwaton man nga mall shows ang Washington College of Iloilo sa Pebrero 21 kag Sun Yat-sen High School sa Pebrero 22 sa SM City, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka threatened species sang hornbill na document sa Pilar, Capiz. Para sa detalye sang balita, nagapanumbalik si Mary Hope Torchante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naobserbaran sa mga lawin patrollers sa monitoring and enforcement sections ng DNR Capiz ang duha ka threatened species ng hornbill sa Pilar, Capiz. Sa among nga wildlife monitoring na document sa mga eksperto ang 8 ka Visayan hornbill ukon taritik ang duha ka Walden's hornbill ukon dulungan apang ang taritik lang ang madinalagon nga nakuhaan sang litrato. Kangay sang taritik ang dulungan endemic man sa Western Visayas kag karon makabi critically endangered. Nagnubo ang ila populasyon bangod sang pagkaguba sang ila puluyan ang kakahuyan. Suno sa DNR Capiz ang documentation sang Visayan hornbill sa Pilar, pakita sang padayon nga forest protection kag wildlife monitoring ang man sang dako nga papel sang lawin patrollers sa pagpangapin sang duna nga mga pispis. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadungan sa selebrasyon sa National Arts Month, ginbuksan man ang bagong nga puloy-an sa mga artists sa Western Visayas. Nahamtang ang Tauhay Cultural Center and Regional Hub sa National Commission for Culture and the Arts sa NCCA sa distrito sang Haro, syudad sa Iloilo, kag pagapamunuan sang filmmaker nga si Direk Elbert Benyares. Nahamtang sa una nga panalgan ang 3 ka hulot, ang library kag exhibition halls pati man ang opisina sang tagdumalahan. Samtang ara naman sa ikaduha nga panalgan ang conference kag rehearsal room. Ang Tauhay Cultural Center and Regional Hub ang unang nga stand-alone NCCA Cultural Hub sa Pilipinas. Ginalauman nga mangin bagoy ni nga lugar para sa ulugon kag ipadayon ng triampong sang rehiyon. Nagpakita naman sang suporta ang Iloilo Mice Alliance kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa pagbukas sang bagong nga puloy-an. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan na nga balita lokal, pagdeklara bilang protected seascape sang Tukad Reef, ginatrabaho sang Department of Environment and Natural Resources Capiz. Nagapanumbalik sa report si Mary Hope Torchante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naga-double time ang Department of Environment and Natural Resources Capiz para maduso ang deklarasyon sang Tukad Reef sa Banwa sang Pilar bilang protected seascape bangod sang dako nga papel sini sa maritime biodiversity kag pangisdaan sa probinsya. Suno kay Dr. Ernest Federizo, hepe sang DENR Capiz sa programa Tukib, padayon ang ila nga pagdialogo sa mga mamalidha sa rehiyon lakip na kay Congressman Howard Ginto. Agod nga makapasad sang hagna para opisyal nga makabi nga protected seascape ang Tukad. Ginpahayag ni Dr. Federizo nga nakahiwat na sila sang Protected Area Sustainability Assessment o KUNPASA para mausisa ang ecological importance kag kun nagakaigo bala ini mangin kabahin sang protected system. Lakip sa mga gintumod sang Penro nga importansya sang Tukad Reef amo ang presensya sang seagrass kag corals nga ginaitlogan sa mga isda. Sa survey nagwa nga ang Tukad Reef puloy-an sang masobra 110 hectares sang corals kag 125.24 hectares sang seagrass. Ginaagyan man ini sa mga pawikan kag may history sang sighting sang dugong. Dugang pa ni Penro Federizo dako man ang mangin epekto sang reef sa turismo sang Banwa kag sa bilog nga probinsya. Pananglit matigayon ang ginaduso nga tikang ang Tukad Reef ang mangin una nga protected seascape sang Capiz kag labaw sa tanan mas manginhugot pagid ang pagpangapin diri. Sa karon padayon ang pagdialogo sang DNR Capiz sa mga lokal nga opisyal kag ahensya sang gobyerno agud mapangapinan ang Tukad batok sa mga sakon kag ilegal nga gawi. Padayon man ang pag-educate sang opisina sa publiko tuhoy sa Tukad agud mapataas ang ila ihibalo kag makakuha sang ila partisipasyon para mapalawig ang reef tubtob sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa ilang nga radyo kag sa tanan nga nagatutok man sa Facebook Live. Para sa iban pa nga dugang nga balita, kag iban pa nga update, padayon nga mag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa ngalan ni Janelle Baclara kung inyo alagad, Emerald Santiagudo, kag until next edition sang Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.